Yes, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at narito po ako sa umagang ito para patuloy po tayong magpuri at pagpasalamat sa ating dakilang Panginoon na siyang nagbigay ng ganap na kaligtasan ang ating nasumpungan at naranasan sa buong magdamag na ito. Kaya sa lahat po ng dumaan sa pag-video ko ito na si Lord ang mitas natin sa ating buhay. Patuloy po tayong magpasalamat at gawin ang mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Ang kanyang salita ay patuloy po natin pagnilayan at patuloy po natin ipagpasalamat ang buhay na mayroon po tayo sa umagang ito. At patuloy po natin tangkilikin ang mabuting balita ng kapahayagan na ipinapahayag po ng bawat isa sa atin na sino man pong magpahayag nito ay inyo pong tangkilikin sapagkat ito po yung magdadala sa atin tungo sa ating kaliligtas at tungo sa tagumpay na ating maranasan sa buong maghapong ito na muli na naman natin tatahakin mga kapatid ang buong maghapong ito na patuloy nating makasama ang ating dakilang Panginoon. Siya ang mailagak natin sa ating buhay at patuloy na maitaas siya sa ating buhay. At patuloy po tayong magpasalamat dahil sa kagandahang loob at sa kabutihan ng Diyos, ipinamalas niya at ipinabatid niya sa atin ang kanyang kadakilaan ng kanyang pag-ibig na tayo ay patuloy na kinakatagpo ng ating Panginoon at binigyan ng kalayaan na tayo pumili sa mga bagay na dapat nating gawin, sa mga bagay na ikaliligtas natin sapagkat tayo pinaging ganap ng ating Panginoong Diyos na patuloy na maitaas siya sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po ako sa ating pagninilay ng magandang balita ng ating Panginoon na siyang magdadala sa ating tungo sa ating kaliligtas. At andito nga po ang mensahe ng ating Panginoon dito sa Roma 5, Kabanata 1. Sabi nga po niya dito, sapagkat napawalang sala tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Napakapalad po natin dahil tunay nga na ang kadakilaan ng kaluwalhati ng ating Panginoong Hesus sa kabila ng tayong nagkakasala, pero andyan siya na handang sumakop at magpalaya sa ating mga kasalanan na dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, pinaging ganap niya ang ating pananampalataya na magkaroon tayo ng ugnayan sa ating dakilang Panginoong Jesucristo na siyang nagpamalas ng ating pananalig at pananampalataya na tayo ay managana sa ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Magkaroon tayo ng pagkikisa at ugnayan sa ating pananalig at pananampalataya sa ating dakilang Panginoong Hesus. Kaya marapat po na tayo po ay makiisa sa gawain ito na maitaas sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus dahil tayo po ay pinalaya na sa kapos ng ating mga kasalanan. At narito po ang ating Panginoong Hesus upang patatagin at panatilihin po ang ating pananampalataya. Sabi niya nga po sa Roma 5, Kabanata 2, sabi niya nga po dito, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, dinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y kabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Amen po. Sa pamagitan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, pinamalas niya sa atin ang kanyang kagandahang loob na tayo ay patuloy na makibahagi sa ating kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinamalas niya po ang kagandahang loob na tayo po ay patuloy na manalig at manampalataya sa Kanya at makamtan ang tunay na kaluwalhatiang nagmumula sa ating Panginoon. Magalak po tayo dahil sa tinamasa nating mga katagumpayan sa anumang paghihirap na ating dinaranas, sa patuloy na tayo ay magkaroon ng bunga ng ating pananampalataya. Kasi po, ang lahat po ay dumadaan sa mga challenges na buhay. Pero kapag tayo po ay nasa Panginoon, ang lahat ng bagay na yan ay ating pong mapapagtagumpayan. Dahil po, meron muna po tayong matibay na ating pananalig at pananampalataya. Kaya sa umagang to, hindi na tayo matatakot sa ating tatahakin sa buong maghapong to dahil mayroon tayong Diyos
na dapat nating sampalatayanan, na siya yung magbibigay daan upang ang katagumpayan ay maranasan natin at masumpungan natin sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot dahil may Diyos po tayo dapat na handang sukuan at ipagkatiwala po sa Kanya ang lahat ng bagay sapagkat siya po ay nagbigay ng ganap ng ating pananalig at pananampalataya. Tayo po ay kinatagpo ng Panginoong Hesus upang tunay na tayo'y manalig at manampalataya sa Kanya at gawing ganap ang pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. Kaya sa umagang ito, isang mabiyay at mapagpala po na patuloy na naman po tayong kinatagpo ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating pananalig at pananampalataya. At tayo po'y kinatagpo niya at pinatawad na po niya tayo sa ating mga kasalanan dahil bakit po? Tunay po at wagas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa sinabi niya nga po sa John 3:16, gayon na lamang kanyang pag-ibig sa sanlibutan kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang ang manalig at manampalatay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po isang napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil pinagingganap niya po ang ating pananalig at pananampalataya at ang buhay na ganap na inalay po ng ating Panginoong Hesus para sa atin ay huwag po natin sasayangin. Dahil yung buhay na yan na ibinigay ng Diyos para sa atin ay isang mabiyaya at mapagpalang nakamtan at naranasan natin ang tunay na kaligtasang nagmumula sa Panginoon. Hindi po natin dapat baliwalain ang kabutihang ginawa ng pag-ibig ng Diyos para sa atin nang tayo ay Kanyang binigyan ng buhay na ganap at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ang mensaheng ito na binigay sa atin ng Diyos na talagang nakakabighani at nakakaantig sa ating mga puso. Kung pagninilayan niyo po ang salitang ito, talagang mabubuksan po ang inyong puso at isipan. Dahil pinagingganap niya po ang pag-ibig niya sa atin, yung pag-ibig na inialay niya sa atin, yung buhay na ganap. At binigyan niya po tayo ng buhay na ganap na tayo po ay manalig at manampalatay at magpasakop po tayo sa ating dakilang Panginoong Hesus. Dahil hindi po tinitignan ng Panginoong Hesus ang ating inimpok na kayamanan dito sa lupa. Ang tinitignan po ng Panginoong Hesus ang ating puso na patuloy na sa Hesus ay tinanggap natin bilang pag-aari ng ating buhay upang lumago tayo sa ating pananalig at pananampalataya. Paano po tayo lalago kung hindi po tayo magninilay ng Kanyang salita? Kung hindi po tayo magkakaroon ng oras at bigyang halaga ang para sa Panginoon at maukol na po ang ating buhay sa mga bagay na gusto natin gawin para po tayo magtagumpay sa ating buhay na meron tayo ngayon. Pero saan po ba nanggagaling ang ating tagumpay? Oo nga po, sa mga pinaghirapan natin, sa pag-impok natin, ng mga bagay na gusto natin gawin, na mamalas natin kung ano yung meron tayo ngayon. Pero ang lahat ng yan po ay paghahanda lamang natin sa ating mga buhay na tayo nabubuhay. Pero ang para sa Panginoon po, para po sa ikaliligtas natin, ay dapat po atin din pong paghandaan. Kasi ang lahat ng inimpok natin dito sa ating ginagalawan ay panandalian lang po yan. Pero ang pag-impok natin para sa kaluwalhati ng ating Panginoon, siya ang pamalas ng buhay na may ganap na binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yan po yung panghabang buhay natin makakamtan. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos na ating namalas at nasumpungan, ang tunay na kaluwalhatian na ating nasumpungan ay nasa pag-ibig ng ating Panginoon. Namalas natin ang kanyang kagandahang loob at ang buhay na ganap na ating nasumpungan sa umagang ito. Yung kaligtasan at naranasan po natin yan. Dahil meron tayong dakilang Diyos na nagbigay ng ating pananalig at pananampalataya. Na iyan po ipanghawakan natin upang pagtibayin tayo sa ating pananalig at pananampalataya. Kaya pasakop po tayo sa ating amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawinikan niya nga po sa awit 91, siyang naghahangad ng pagkupkup ng katastaasan at nanatili sa kalingan niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanya, mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan.
Tunay nga po na ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang ating mga buhay. Ilagak po natin sa Kanya ang ating mga buhay at gawing ganap ang ating pananalig at pananampalataya sapagkat ang kaligtasan ay hangad po ng Panginoong Diyos na ang kaligtasan natin ay masumpungan natin sa Kanya. Kaya isang mapagpalang umaga po, tayo magpuri, magpasalamat at manalangin at ipagkatiwala po muli natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin at sundan po natin ang panalangin, ang pagmili ng salita ng Diyos at maranasan po natin ang Kanyang presensya. Natungayan na po natin ang Kanyang kagandahang loob ng Kanyang salita na siyang magpamalas ng ating kaligtasan, na naranasan natin ang kapatawarang ipinagkaloob ng ating Panginoon, na siya'y naranasan ang presensya niya, na tinigis niya ang Kanyang dugo sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo at sa lahat ay na Kanyang tiniis para tayo Kanyang patawarin at tanguin sa ating mga kasalanan, ay ito po'y ginawa niya dahil sa Kanyang ganap na pag-ibig sa atin. Kaya wag po natin sayangin ang mga sandali ng ating buhay sa mundong ito na mabaliwala po ang ating Panginoon. Bigyang halaga po natin at parangalan po natin si Lord sa ating buhay. God bless you all and good morning po. At salamat po sa inyong pagtangkilik sa minsaheng ito ng ating Panginoon. Kay Lord natin ilagak ang the best na pasalamat at papuri. God bless you all and thank you for watching.